Good day everyone, and welcome sa ating talk show. I'm your host, Jan River A. Alejandro, from Bahay Buhay. And for today, pag-uusapan natin ang events management para maging useful ang isang event. Dito, ang unang topic natin is budget preparation and costing. Dito natin piniprepare ang budget and kino-compute kung paano gastusin ang pera para sa event. Fundraising strategies. Ito naman, yung mga idea na pwedeng gawin para maging successful ang event. Financial controls. Kung paano kontrolin yung paglabas at pagpasok ng pera para hindi masayang kung anong gagastusin para sa event. Malalaman natin paano mag-organize ng events, paano mag-work ang team, at kung paano mahalaga ang budgeting at fundraising para maging successful ang events. Next one. Sa learning outcomes natin, possible na organize an event, team structure, demonstrate leadership skills, prepare a basic event budget, apply fundraising principles. Our first topic is discussed by Antobas Bahrain. Proceed. So, yung budget preparation and costing is ito yung process of planning how much money you will earn and how much you will spend over a specific time. So, it is a financial roadmap that helps you manage your resources para hindi ka maubusan ng pera. To make sure na meron kang enough funds to cover lahat ng mga expenses para sa activities and goals ng isang event. So, ini-estimate din ito yung future income and nililist yung mga planned expenses. That's it. I have a question for you. Kung ang organizer ay sobrang higpit na budget, alin sa 7 karaniwang cost categories ang pinakadelikado bawasan at bakit? Yung pagdating naman sa dyan sa 7 cost categories, kapag yung organizer is nasa isang razor thin budget or pinaka-dangerous talagang bawasan or ikat is yung security and medical. Bakit? Kasi dapat i-prioritize yung essentials over aesthetics. Yung venue rental, madali lang gawan ng paraan yun kapag gumagamit sila ng campus venues para makatipid sila. So, sa program and talent fees naman, pwedeng makiusap yung mga organizers ng murang options or maghanap sila ng mga alternatives na mas mura kumpara dun sa una nila nakita. Sa safety and attendees naman, syempre na negotiable yan. Kailangan natin mag-isip ng safety precautions sa lahat ng event na gagawin natin. So, kapag nag-organize tayo ng concert or sports fest sa school, tapos tinanggal natin yung medical team para lang makabili ng mga needs na decorations, mas risky yung mga ganong parts. So, kapag biglang, for example, may nahimatay, hindi natin alam yung gagawin natin. Walang mag-first aid or mag-rescue dun sa nahimatay. So,
yung hindi lang basta mag-fail yung event, pwede ka pang maharap sa mga legal liabilities kasi hindi mo na provide yung safety na dapat meron yung isang event na ino-organize mo. That's all. Nakapit. Sorry. My next question. Okay lang ba? Madalas natin marinig yung budget ay parang price tag. Pero ayon sa slide nyo, isa pala itong fourth process: estimating, allocating, monitoring, at controlling. Bakit nga ba controlling yung kadalas pinakamahirap na bahagi para sa bagong event planners? So, dahil sa madalas nga nating marinig na yung budget is parang price tag lang daw sa isang event, nasabi mo na rin na it's a 4-part process na which involves estimating, allocating, monitoring, and controlling. So, para sa mga bagong event planners, yung controlling yung I think pinaka-challenging because ito yung part na kailangan maging disciplinarian ng isang event planner. Habang yung estimation and allocation, ginagawa sa simula habang chill pa lang yung mga nangyayari sa isang event. Yung controlling is nangyayari siya between the pressure. So, dito papasok yung financial controls na mababanggit din later on. So, for example na lang yung pagkakaroon ng approved budget ceiling. So, ang hirap naman kung yung human element na sinatawag. For example, may isang student sa isang event, madalas may mga last minute requests sila. For example, yung magdadagdag ng props or gusto nilang magdagdag pa ng papremyo. So, bilang planner, kailangan matuto tayong humindi kung wala na sa budget ceiling natin. So, kapag kahit pa sabihin nilang konti lang naman yung nire-request nila, kailangan nating mag-no kapag hindi na kaya ng budget. So, kailangan nating makontrol yun. Isa pang reason is kung bakit mahirap yung controlling is para mahirap mag-maintain ng transparency. Based dyan sa studies, kailangan natin ng expense vouchers, receipts, and dual signatories. So, sa totoong buhay lang, nakakapagod talaga mag-track ng bawat cents na nagagastos or nalalabas natin sa isang event. So, isipin mo na lang habang busy ka sa stage, may bibili ng extra na masking tape or yellow sa event nyo, gamit yung sarili ng pera kasi nga hindi ka na-inform. Tapos magugulo siya kasi hindi mo natatrack yung hindi mo nakikita, 'di ba? So magugulo yung post-event financial report nyo. Kapag hindi tugma yung mga receipts sa perang lumabas, doon mawawala yung tiwala ng mga administrators and sponsors. Kaya naman, yung controlling ay hindi lang siya basta pagtitipid. Ito rin yung way para mapanatili yung disiplina sa gitna ng chaos ng isang event. That's all. Thank you. So yan, thank you, Ms. Lorraine. Next topic is fundraising strategies. So we will discuss Alfonso James. So, good day po. I'm James Alviso for the fundraising strategies. Well, ano naman siya? Madali na naman siya intindi kasi since siya parang self-explanatory.
Bali yung fundraising strategy, madalas kong ginagamit kapag ay gusto kang tawag dito. Kunwari, kulang yung, hindi mo kaya yung capital ng parang yung tawag dito. Hindi mo kayang kulang agad yung capital ng gusto mo event or may something na may project ka and yung kailangan na costing is sobrang laki. So, pwede kang gumawa nito since naman siya legal naman. Madalas itong gawin kapag para yung restoring the planet or sa mga marathon, yung sasabi nila na run for a cause. And minsan meron din ganito sa mga schools natin. Like yung mga napaparaffle sila tapos yung maliligo nila doon is pwede nilang pang tulong sa mga kaklase natin na may financial problem or may talaga sila, may health problem. Parang magiging tulong natin sa kanila yun. Pero in a way na pinatatanggap pa rin tayo. And siguro, ganun lang yung fundraising strategies. So, I have a question for you, Sir James Reviso. Sa mga nalista mong fundraising strategies, paano mo determine kung alin sa mga ito yung vibe na isang event? Sorry, kung alin sa mga ito ang babagay na vibe sa isang event? Tatanungin na. Siguro kapag tawag dito, kung lang naman tawag dito, pag mga school related lang naman yung tawag, yung parang maging project, syempre it's better naman na mga estudyante rin yung parang magiging participants. Pwede kang magtayo sa kanila ng ayun nga, yung sa raffle, may ganun yung sa UP. And recently, nagdraw sila doon. And marami namang nanalo. Pwede rin kapag mga medical naman na siguro mas mga bata na may cancer o mga malulubang sakit, pwede natin i-apply yung mga marathon since kapag mga ganun event is malaki yung maliligo mo. And kapag sa mga restoration naman, siguro kahit na lang yun eh. Sorry for the interruption. Ay bumibili kasi. So, yung dun nga sa tawag dito, kapag mga restoring the planet, pwede din yung mga, may kasi dito tawag dito, yung sa mga online na payment, pag ginagawa yung online payment, syempre, less ka na gas, yung less pollution. Yung mga naliligom nila doon is, yun yung ginagamit nila na pambili ng mga seeds, yung gagamitin nila pang restaurant. Isa rin yun sa example ng mga fundraising strategies. Kung mapapansin nyo sa GCash, kapag nag-bayad ka, sa baba nun meron yung yung grams. Ganun yung pwede mong gawin na fundraising strategy kapag mga environmental naman yung pakat. So, thank you. I have a second question for you, Mr. James. Sorry, wait. Ito. Malaking bahagi ng fundraising and sponsorship package sa experience mo. Ano yung isang bagay na hinahanap ng sponsors ngayon bukod sa simpleng paglalagay ng logo nila sa poster? Bagay, since naman, pag mga ganyan, matik meron din mga nag-sponsor.
matuloy yung mga fundraising nila. Kung yung ibang sponsor, yung mga sponsor is hindi na satisfied sa paglagay ng logo, siguro parang instead na ipakilala nila yung product nila by a logo, parang mag-aano talaga sila, magbibigay sila ng sample ng product nila para ma-experience ng mga tao na yun. Since kahit makita mo naman yung logo, wala tayong kasigurado-sigurado na after nung event na yun is ina-try nila yung mga product na binibenta ng company na yun. Therefore, siguro para sa akin, kung ako yung mag-i-sponsor, kunwari, sa mga marathon, di ba, Wilkins, pag naman ito, pangatamang kung kunwari sa flyers, makikita mo yung sponsor nila doon, Wilkins, syempre, parang magbibigay ka ng mga instead dun sa logo, mga logo lang, magbibigay ka ng tubig talaga mismo para pag yung mga sumasali dun, nakain Wilkins. Kasi yung mga tao, di ba, may mga iba-iba naman silang tawag dito, preference sa mga tubig, iba gusto lawasa, iba distill. So kapag kunwari, nalaman nila, dun yung pala yung lasa ng Wilkins, mga ganun. Hindi, may hikaya sila. Pero kung logo-logo lang yun, parang yan yung nila yun eh. In-nevermind na lang nila yun. Hindi na napapakisan kapag Kasi, ang pinaka-focus nila dun is makatulog. Wala naman silang pake kung ano yung mga nakalagay sa mga flyers or mga tawag doon. Yung mga parang pinamimigay nila na may ganun silang event na i-hold. So, para sa akin, ganun yung siguro yung mga gagawin ng ibang sponsor. Nakamit. Sorry. Thank you, Mr. Alviso. So, proceed tayo sa next topic natin, which is the financial controls. Discussed by Angelica Adolfo. Proceed. Good morning, everyone. So, pagdating sa financial control, yan yung pagbabantay and pagkontrol sa pondo ng event para ma-make sure na walang pera na nawawala or nasisayang o nagagamit sa maling paraan. Itinuturing din po siyang shield or protection ng organization dahil hindi lamang siya about sa pagbibilang ng variable, about din siya sa pagpapatatag ng disiplina and integrity sa loob ng team. And yung proseso nito is nakasalalay sa tatlong pangunahing hamili, which is the separation of duties, kung saan hindi lang dapat isang tao yung humahawak ng lahat ng responsibility, like yung pag-a-approve, pagbabayad, and pag-audit, para maiwasan yung pagkakamali. And next is yung documentation of paper trail, kung saan yung bawat sentimong nilalabas is dapat may pruweba, kagaya ng purchase request or official receipt. And yung approval hierarchy, kung saan may malinaw na limitation of ceiling yung bawat posisyon sa paggastos ng pondo. So, in short, yung financial control is hindi lang sa kawalan ng tiwala sa mga kasamahan, kundi isa rin siyang professional na hakbang para matiyak yung malinis na reputation sa isang organization and maging matagumpay yung flow ng isang event. So, yun. So, thank you, Mr. Adolfo. I have a question for you. Sinabi mo sa financial controls na nakakatulong mag-build ng trust. Nakakita ka na ba ng event or organization na nag-collapse dahil wala silang dual signatories o maayos na resibo? Yung pagkakaroon kasi ng financial controls like dual signatories and proper receipt is
hindi lang siya simpleng bureaucracy, isa din siyang safety net ng reputation ng isang grupo. And maraming organization na nagko-collapse, hindi lang dahil sa kawalan ng ideas, kundi dahil sa pagkawalan ng tiwala sa pagitan ng mga members. And kapag yung isang grupo is walang dual signatories, binubuksan nito yung door para sa unauthorized spending or maling paggamit ng pondo, sinadsadya man yan or hindi. Example is kung yung isang tao lang yung may hawak ng pera, madaling makakompromise yung accountability dahil walang nagbabantay. And kapag nawala yung mga proper receipts, nagkakaroon ng financial rock yung kung saan hindi mapaliwanag kung saan napupunta yung pondo na nagre-result sa pagkakaroon ng internal conflict. And yung ganitong situation is mabilis na nagpapahina sa moral ng team at sumisira sa tiwala ng mga donors at school authorities na madalas nauwi sa pagkabuwag ng organization dahil wala nang gustong mag-invest ng oras o pera sa grupong wala namang malinaw na transparency. So, Thank you, Mr. Adolfo. May question number 2. Sa mundo ng digital payments like Venmo or GCash, paano natin ma-maintain ng maayos ang daily cash monitoring at expense voucher nang hindi naglulunod sa digital na kalat na gulo? You understand? yeah. Sa modern world kasi ng digital payments like GCash or Maya, yun challenge is kung paano pananatilihin yung organization sa gitna ng mabilis and madalas na transaction. And para hindi malunas sa digital messiness, kailangan ituring yung bawat digital transaction as physical event na nangangailangan ng agarang documentation. And usually ay yung pag-adopt ng real-time logging policy sa bawat click ng SEDMAN. Dapat is may kasunod na agad na screenshot and pag-input sa isang central shared digital ledger like Google Sheets. And yung paggamit ng expense voucher sa digital format kung saan yung bawat digital receipt is naka-attach sa isang specific na tracking number is nakatulong para maging searchable and madali i-audit yung mga nagastos. And yung paghihiwalay ng personal na account Continue. okay. Sorry. Sorry. So yung pag-iwalay ng personal na account from yung pag-iwalay ng personal na account from event account is kita kang nakakbang siya para maiwasan yung pagkahalo ng pondo na madalas na dahilan ng kalituhan sa daily cash monitoring. So, sa pamagitan ng pag-automate ng record keeping and pagkakaroon ng disiplina sa documentation, yung digital payment is nagiging tool para sa mas mabilis na transparency sa halip na magiging sanhi ng pagbubuhay. So, yun lang. So, thank you sa inyo, Mr. Alviso, Mr. Jobas, Mr. Adolfo. And doon nagtatapos ang ating talk show for today. So, yun. Dito nagtatapos ang ating talk show. May mga gusto ba kayo batiin or may mga gusto ba kayo sabihin? Yes, Mr. Alviso. Gusto ko lang shoutout yung ano ko dyan. Yung kagrupo namin na isa dapat. Kaya ako, sana pangulit kuryente mo. Shoutout din kay kay Mama na Tulog. I love you. Yun lang. Thank you. So, yun. Kayo, Mr. Jovas. Shout. Wait lang, muntikan pa ako pumiyok. Shout out po sa lahat ng
sa lahat ng manok dyan kila Alejandro. Ang lakas at ang ingay ng manok. Yun lang po. Thank you. Sabi ko sige sa inyo eh. Maingay na ganitong oras dito eh. Ikaw, Miss Adolfo. Baka meron kang gusto sabihin. Gusto ko na i-shoutout yung family ko. Dapat yung gulo sa iyo dyan. Yung nanggulo sa akin kanina. So, yun lang. So, yun. Thank you so much. Babay na tayo. Bye!